mga boss, may ibabahagi ako sa inyo mga boss. Medyo maraming gawa tayo rito eh. At saka yun, mga ilang araw na naman tayo hindi nakakapag-upload ng video. So yun, nagkaaroon tayo ng pagkakataon ngayon. Ito mga boss, barako, puro barako ito ngayon. Apat na makina ito na kababa na to. So lahat connecting rod mga boss. Ang sira. So ito yan. Halo na yan. May mga identity yan mga boss. Gawa ng tulad nito. Ito isa lang ito yung binubuo natin ngayon. Napakagulo ano. Tapos yun nagsisitting tayo din ng 6 tam. Yan yung kung gaano kagulo rito. Dahil yan ang mga gawa natin mga boss yun. Barao. Yan naman isa Supremo. Ang dami. Basta nasa 11 yata ito ngayon. Nagagawin natin. So, sa pagpapatuloy mga boss ano, ng ating video. Yan. Connecting rod issue mga boss. Ay, ito nga pala mga boss. Ay, 6 speed na. Yan. So, na 6 speed ito, almost 1.5 year. Pero maganda pa yung connecting. Yung connecting rod mga boss, ano pa kay pare sa Masishap. Mag-overtime kami mga boss. Yan, naka 6 speed. Tapos yung kaya lang may nakuha tayong washer. Ito yung binuo mga boss eh. May mga technique na ginawa winildingan kaya lang buti hindi pero sumangat na nga yung washer. Yung isa sira, ayusin natin yan kasi matatanggal na rin yung isa. Ayan nilagyan na ng welding. Tapos naka na rin to, nakabaligtad na rin na pinion gear. Yan, dito tayo sa kanyang connecting rod nga. Yung connecting rod sira nito kaya nababa mga boss. So ibabahagi ko lang sa inyo kaya nasisira ang connecting rod. Hindi naman natin sinisiraan. Vamos ano. So yung connecting rod nito bago nung sinix na ito, bago pa yan. Bago pa yan. Sinix na mo, bago pa yan halos yung connecting rod. Kasi nabili nung may-ari ito ay bagong refresh daw. Tapos yun pinagawa sa atin to. Pina 6 speed pero hindi sa atin galing yung transmission, dala ni boss yan dati. Nung bago-bago pa lang na dumadami yung mga nagpapa 6 speed sa akin mga boss. Yan si boss may dala niyan. Yun nito nagtaka rin ako mga boss kasi 1.5 year lang itinagal nung connecting rod. Yan. Siyempre titingnan natin yung mga nabago simula nung ginawa natin. So nagkaroon siya ng racing coil mga boss. Yan. Ito yung nabago, racing coil. At saka ito mga boss, kickstart to mga boss. Ayan, so ito yung crankcase niya. Ayan kick yan, walang electric mga boss. Pagka ganito, kaya hindi ako gumagamit ito. Gumagamit ako nito sa electric. Pero depende pa rin sa year model. May binabagayan to na year model mga boss. Pero pag sa kick, hindi ko ito advisable mga boss. Kasi ito'y pumapaltik. Napaka nito. Napaka advanced. Kung ikukumpara natin doon sa electric
start mga boss, doon hindi mo mapapansin kasi may Bendix. Hindi mo mararamdaman yung paltik, pero ito advanced to mga boss. Sa kick, tingnan nyo mga boss, ganito kayong CDI kick start model yung barako nyo. Subukan nyo pumapaltik yung kicker, bumabalik. Kapag bumabalik yung kicker, advance ang firing nun mga boss, na nagiging dahilan ng pagkasira ng connecting rod. Yun. Hindi ko lang naipakita sa inyo kasi nakapag-video tayo ay nasa machine shop pa yung sigunyal. Pero ilan na yung nagawa kong ganito. Kahit stock, hindi naka 6 speed. Ay lalo na pag naka 6 speed mga boss. Talagang ang bababagin ay yung connecting rod syempre. Kasi advanced firing. Nagkakaroon ng early ignition to mga boss. Kaya kung iisipin nyo mga boss, pataas pa lang yung piston, wala pa sa true top dead center mga boss, nakaputok na. Imbis na pa halimbawa yung fire niya ay syempre dapat smooth, parang sinasalubong niya yung putok. Kaya nagkakaroon pa rin, hindi to gaanong smooth mga boss. Walang limit talaga, totoo. Kasi yung limiter naman yan, wala talaga. Wala or mataas. Siyempre may mga mapping ito yung mga boss. Yan. Mataas ang RPM limit, kaya parang sinasabi natin na walang limit. Pero yun nga, bagay-bagay din yan mga boss. Kaya ingat-ingat kung naka-power max. Ito ina-advise ko lang kung naka-electric start ka. Pero pag naka-kick start model, suggest ko mga boss, hindi ako naglalagay niyan. So yun mga boss, sana nakatulong.